Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Good news! Panibagong rollback ipinatupad ng mga kumpanya ng langis simula kahapon. Sobra-sobrang supply sa pandaigdigang merkado kasabay ng mababang demand sa naturang mga produkto itinuturong dahilan. Pangulong Aquino, pinangunahan ng annual gift-giving program sa mga batang Pilipino. Pinoy na mahagi rin ng mga Christmas packages sa mga bata at pamilya na kanilang pagsasaluhan sa Noche Buena. Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson naghain na ng kanyang resignation kay Pangulong Aquino. Lacson, iginiit na wala umano siyang kahit na anong sama ng loob sa kanyang pabibitiw sa pwesto, sa halip ay nagawa niya at ng kanyang tanggapan ang nararapat na tungkulin. At matapos ihayag ang pagtaas ng pasahe ng MRT at LRT, Palasyo inihayag na napapanahon na ito upang ma-upgrade na ang mga pasilidad ng tren ng bayan. Ilang araw bago ang Pasko, siksik pa din ang mga balita, kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Monday, 22 ng Disyembre 2014. Siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay, makakapiling at makakasangga natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating pong mutya, Zarina Luzuegro at ang ating lover boy, Julius de Samburon. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, walang iba kung hindi ang mutya ng ating Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Magandang morning of Monday. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan at ang mga napapanahong usapin sa araw na ito ng Monday. 3 days to go, Vips. Christmas. Nako, napakalapit na. Handang-handa na ba ang inyong mga Noche Buena items on the table? Sa inyong pang-aginaldo. Pang-aginaldo sa mga magtatago. Bawal yan. Okay. Uy, pag-usapan muna natin itong ating headline sa ating major broadsheets. Una na sa Philippine Daily Inquirer. Commuters bewail MRT, LRT fare hike. So, itong ating mga pasahero parang medyo umaalma dito sa in-announce na fare hike ng pamahalaan kasi according po sa ating pamahalaan, ang MRT at LRT ay magkakaroon ng taas pasahe na 50 to 87%. So mula po yan sa 15 pesos maximum na fare sa MRT, LRT po ngayon ay magiging 30 pesos na po ang ating pamasahe simula January 4th. Mura pa rin. Mura pa rin yan. At saka yung convenience mo sa pagta-travel from one point to another, yung iligtas ka, maaliwalas, conveniente ka, avoid ka sa traffic, ayaw ka pa ba naman yun? What is 30 pesos? Subukan mong sumakay mula Monumento hanggang Baclaran. How many hours will it take you sa land, by land?
Abay, katakot na traffic, katakot na silent from one vehicle to another vehicle. Samantalang ito, ang ganda ng Mabilis. couch mo, ang bilis, darating ka doon on time. Palagay ko, wag na naman nating masyadong dahil last time na nagtaas ng pasahe tayo, Matagal-tagal na rin. matagal na. So, at saka, bigyan naman natin ng unawa, yung subsidiya, alalahanin natin mga kaibigan, hindi lang tayong mga taxpayers dito sa Metro Manila ang nagdurusa. Pati yung mga kababayan natin from Visayas and Mindanao na hindi naman nakasasakay ng MRT, kundi tayo lang dito ang nakikinabang sa Metro Manila, most of the population. At saka siniguro naman ng pamahalaan ka, Francis, na itong pagtaas pasahe ay para ma-improve yung services Yes, ng ating precisely. LRT and MRT kasi medyo luma na nga, Oo. kailangan na ng upgrade, kailangan na rin maayos yung mga coaches. So, kaunting pangunawa lang po para po dito sa ating taas pasahe sa tren. Ayan. Okay. At ang isa pa, sa tampok na balita natin, Yes, sa Manila Bulletin, hospital fears Ebola, Nako. rejects 2 OFWs. yan, ako. Kasi, Meron daw dalawang OFWs. Di umano. Ang ika nga'y parang ayaw nila na pumailalim. Na sila ganito, i-check ng kung sila ay affected. Wala naman pong masama. Yung nga sinasabi natin kanina sa ating early morning radyo periodico program, walang masama kasi hindi naman katulad lang ng isang sipon ito na kahit na mapabayaan natin, sipon lang. Ito po fatal and deadly. No, ano pa ang gagawin? Kaya nga ang ating mga kinaukulan sa kagawaran ng kalusugan, talagang they're doing their utmost best para hadlangan na makapasok dito ang Ebola, Vives. isang paglilinaw lang din ng Department of Health na wala pa pong symptoms ng Ebola. Ito pong dalawang OFWs. Wala. Ngayon po ay sumasailalim na daw po sila sa quarantine. According po yan kay Acting DOH Secretary Garin. Janet Garin. So, sa atin po mga kababayan, wala pong reason para mangamba. Ginagawa po ng ating Department of Health ang kanilang makakaya para masiguro po na hindi po makapapasok ang Ebola virus dito sa ating bansa. At sana po, makikooperate po tayo, lalo na po yung mga OFWs na galing sa 3 bansa sa West Africa. Okay, so unawa, lawakan natin ang pangunawa para na rin sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Okay? Okay, 8 minutos, 29 segundos makalipas ang alas 6. Vips? Yes, puntahan na natin si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat, Francis and Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-22 ng Disyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Siyempre, una sa balita, good news na muna tayo dahil panibagong rollback na naman ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Epektibo po kahapon ay sinimulan na ang pagpapatupad dito na agad namang sinundan ng ilang small-time oil players. Piso at 10 sentimo ang ibinawas sa gasolina, samantalang piso at 30 hanggang 35 sentimo ang bawas presyo sa diesel. Piso at 40 sentimo naman ang ibinaba sa kerosene. Resulta pa rin po ito ng sobra-sobrang supply sa pandaigdigang merkado, kasabay ng mababang demand sa naturang mga produkto. Pinangunahan naman po mismo ni Pangulong Aquino ang annual gift-giving program ng kanyang administrasyon na tinawag na Pasko ng Batang Pinoy. Dito, iba't ibang pamilya at mga kabataang Pinoy na salat sa pamumuhay ang bisita ng Pangulo sa kanyang sa Malacanang. Kasunod nito ay namahagi rin si Pinoy ng mga Christmas packages para sa mga bata at pamilya nila upang magkaroon ito ng masayang Noche Buena sa araw ng Pasko. Nakuha ring makipag-usap ng Pangulo sa ilang kabataan upang tanungin ang kanilang kahilingan ngayong Pasko. May humiling na sana ay maging masagana ang kanilang darating na Pasko at may ilan namang edukasyon naman ang hinahangad. Pagsisiguro naman po ng Pangulo na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng kanilang makakaya upang maibsan ang nararanasang kahirapan ng ilan nating kababayan. Sa
Samantala, naghain na ng kanyang resignation si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson kay Pangulong Aquino. Ito mismo ang kinumpirma ni Lacson na magiging epektibo sa ika-10 ng Pebrero sa susunod na taon. Git ni Lacson na wala umano siyang kahit na anong sama ng loob sa kanyang pagbibitiw sa pwesto, nagawa na umano niya at ng kanyang tanggapan ang mga tungkulin nito. Kalakip nito ay inirekomenda ni Reabzar Panfilo Lacson sa Malacanang na ibalik na sa NDRRMC ang pamamahala at trabaho sa kanyang tanggapan. Kasunod dito, binigyang diin naman ni Lacson na dapat i-institutionalize na ang pagtutok sa kalamidad. Sa madaling salita po, ay dapat na umanong magkaroon ng ahensyang hahawak dito sa kadahilan ng madalas tamaan ng mga kalamidad ang Pilipinas. Sa ibang balita, kasunod ng pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT ay naglabas na rin ng pahayag ang palasyo ukol dito. Ayon po kay PCO Secretary Sunny Coloma, napapanahon na ang pagdaragdag ng pasahe sa LRT at MRT upang may-upgrade na ang mga pasilidad nito. Pagtitiyak pa ni Coloma sa publiko na ang dagdag pasaheng ito ay magdudulot ng positibong epekto hindi lamang sa mga kagamitan ng LRT at MRT, kundi magdudulot din po ito ng kaginhawahan sa mga kababayan nating gumagamit nito. Yung pong panukalang taasan ang pamasahe sa LRT at MRT ay makailang beses nang hindi itinuloy ng mga nakaraang buwan. Napapanahon na po na magpatupad ng minimal na pagtaas ng pamasahe. Ayon po sa ating Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong 2013, ang kinakailangan po na tapusin na itong subsidiya ng lahat ng Pilipino para sa mababang singil sa LRT, MRT. Sapagkat kung tutuusin naman po, kahit yung ating mga kababayan na nakatira sa mga lalawigan sa Visayas o Mindanao, na hindi man lamang tumutungtong sa mga tren ng LRT o MRT, kasama po silang pumapasan doon sa malaking subsidiya na tinutustos para dyan. Ibang issue yung pagbaba ng presyo ng singil sa pamasahe sa sakyang pampubliko, bunsod ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi naman po ito applicable sa LRT, MRT. Ang ginagamit po diyan ay kuryente at hindi produktong petrolyo. Sa pagdilibot naman po ng Department of Trade and Industry sa mga supermarket at grocery, 11 ang nabisto nilang hindi sumusunod sa itinakdang presyo ng mga bilihin. Nabigyan na ng warning ang mga nabanggit na establishmento. Sa susunod na buwan, formal silang sasampahan ng reklamo. Gayunman, natutuwa ang DTI dahil marami sa mga pamilihan ang sumusunod sa inilabas na Suggested Retail Price o SRP. Magpapatuloy ang inspeksyon ng DTI sa mga pamilihan hanggang Martes, 2 araw bago ang Pasko. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kina Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zorina Lusuegro. 13 minutos 58 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo sa unang bahagdan ng ating Monday edition ng Radyo Vision dito sa Media ng Bayan at ready na. Paraanin na natin ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ating Radyo ng Bayan Bon Talk with Donaline Balio. Donaline na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Nga bigat ka Francis and Vivian, paiigtingin ng Provincial Population Office at Department of Education ang kanilang kampanya upang maiwasan ang paglaganap ng teenage pregnancy at teenage marriage dito sa Mountain Province. Ayon kay Provincial Population Officer Shirley Chiawan, ang Mountain Province ang may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa Cordillera Administrative Region. Si
Sinabi niya na sa susunod na taon, tuloy ang pagsasagawa ng Provincial Population Office, Provincial Health Office at DepEd sa tulong ng UNFPA ng Massive Information Education Campaign hinggil sa teenage pregnancy, gender-based violence at anti-child marriage advocacy. Partikular na pagtutuunang pansin ang mga high school students sa mga liblib at mahihirap na lugar. Umaasa ang Population Office at DepEd na sa pamamagitan ng kanilang kampanya, lahat ng mga mag-aaral sa sekundarya ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Para sa Radyo Vision, Donna Cawis Balyo, DWFR Bontoc, Media ng Bayan. Thank you very much, Donalyn Balyo. Dumako naman tayo sa Davao. Nariyan ang ating kasamang si Peng Alinio. Peng, maayong buntag. Konektado ka. Hello, Peng. Mula panahon Biyernes hanggang ngayon ay wala pang ulan sa buong siyudad ng Davao at damang-dama naman ang sobrang init ng panahon. Samantalang sobra din ang bigat ng traffic ng Biyernes hanggang Linggo ng gabi dahil sa Christmas rush hanggang Pasko at ngayon. At ngayon ng balita, ipinasa na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Major General Eduardo, Commander ng 10th Infantry Division ng sa Panakan, Davao City, ang dalawang sundalo na una nang dinukot ng mga rebeldeng New People's Army o NPA noong ika-2 ng Disyembre sa may barangay San Roque, New Corelia, Compostela Valley Province. Una na nanawagan si Duterte sa mga rebeldeng grupo na palayain ang mga sundalo na sina Corporal Benjamin Samano at PFC Mark Alvin 60th Infantry Battalion dahil wala naman ani sila makukuha sa dalawang sundalo. Matapos na naipasa ni Duterte ang dalawang sundalo, ay agad itong dinala sa ospital na militar para sa isang medical check-up, isang stress briefing at muli na rin nila makakapiling ang kanilang pamahal sa buhay ngayong kapatkuhan. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Calbayog with BJ Beso. BJ, maayong buntag, konektado ka. Salamat, Sir Francis and Ma'am Vivienne. Merry Christmas. Nagtipon nitong nagdaang linggo ang mga leader ng civil society groups mula sa mga lungsod at bayan dito sa lalawigan ng Samar para sa Civil Society Organization Summit na idinaos dito sa lungsod ng Calbayog. Ang province-wide CSO Consultative Conference ay pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Central Office sa pamamagitan ng Civil Society Empowerment Program at Grassroots Participatory Process. Kalahok sa nasabing summit ang mga tanggapan ng pamahalaan tulad ng DILG, Land Transportation Office, DSWD CCT coordinators at kagawaran ng pagsasaka. Inilahad nila ang kanilang mga programa na naglalayong mapag-ibayo at mapalakas ang civil society at mga pamilya sa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program. Ilan sa mga napag-usapan sa nasabing summit ay ang programa ng Pangulong Aquino hinggil sa Grassroots Empowerment Program. Kasama din sa okasyon ay ang paglulunsad ng Chinilas Leadership ng Jesse Robredo Foundation kung saan lahat ng mga kasali sa summit ay pinagsuot ng tigisang pares ng chinilas. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino ang unti-unting pag-angat ng lokal na ekonomiya ng lungsod at ang pagiging sentro nito ng mga pagtitipon matapos hagupitin ng bagyong Yolanda ang silangang Visayas. Ito ayon sa kanya ay nakamit dahil na rin sa pagtutulungan kasama ang civil society groups. Samantala, naging masaya at matagumpay naman ang paglulunsad ng 18th Calbayog Christmas Festival na tinaguriang halad sa Pasko. Ilan sa mga aktibidad ng okasyon ay ang Lantaka Competition, Panarit Christmas Caroling Competition, Search for Calbayog Singing Star, Rakronggia Battle of the Bands, at Pinoy Pop Dance Competition. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, DYOG Calbayog, Media ng Bayan. Thank you very much, BJ Beso. Nagatid sa ating orasan, 19 minutos na 26 segundos. Makalipas ang alas 6, Vips, buksan mo yung ating aparador ng message center. Yes, good AM. Gandang Vivian at Poging ka, Francis. Thank you. Pabati naman ng happy birthday ang pamangkin ko na si Joseph Pelino. Maraming salamat mula kay Belinda Abelgas ng Barangay Hamurawan, Calbayog City. Merry Christmas po sa lahat ng staff at bumubuo ng Media ng Bayan. Sana po ay tumagal pa ang inyong programa. Blessed Monday po.
Good morning, Kuya Francis, Ate Vivian. Pakigreet po sila Mama Eva at Papa Eleazar dito sa Bagubad na maagang gumigising. Pati na po ang mga kapatid ko na sina Ate Lady Lou Canunayon na palaging nanunood sa inyong programa. Si Janen Pagtalunan po ito ng Hingoog City. Merry Christmas at maraming salamat. Thank you very much. Good AM. Greet ko lang ang lahat ng Formentera family diyan sa Camotes, Cebu. From Felipe Formentera. IBC 13. Aba, may mga text ang IBC 13 natin, yung ating replay, Vips. Good noon po. Merry Christmas. Kina Edison Stephen, Alvin Jean, TJ at Ami at Ana. At ito pa rin, para pa rin sa mga sumusubaybay sa ating replay. Good PM po, Ma'am, Sir. Tanong lang po namin bilang member ng PNP, kailan po ba i-release ng Campo Crame ang aming performance-based bonus o PBP? Thanks. Aba, dito rin nagtatanong sila. May natanggap na. Meron na. Meron na. Meron na. Di ba, Bibs? Okay, sige, Bibs. Tuloy-tuloy na tayo. Muna natin si Julius de Samburon para sa pinakahuling lagay ng trapiko sa mga lansangan sa Metro Manila. Julius, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Nako, talagang 3 araw na lamang po, Pasko na, kaya't inaasahan po ang patuloy na pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa Kamaynilaan. Pero ngayon pong pasado alas 6 ng umaga, ano kaya ang sitwasyon ng trapiko? Kaya't mabuting alamin na po natin yan sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng C3A Bonifacio, yung mga sasakyan po na galing sa may bahagi po ng North Luzon Expressway o kaya po sa may area ng EDSA Balintawak. Patungo kayo ng lungsod ng Maynila, ay nananatili pong maluwag at wala pa namang inaasahan na mabigat na traffic situation yung ating mga motorista, lalo na po yung mga tutungo sa may area ng Araneta Avenue at ng Quezon Avenue kung kayo po ay galing ng 5th Avenue sa lungsod ng Caloocan. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Pituazon sa lungsod ng Quezon. Yan na nga ba ang sinasabi ko dahil po nagsisikip na ang sitwasyon ng trapiko natin sa may service road. Papasok po yan ng Araneta Center sa Cubao at unti-unti na rin pong nagsisikip ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi po ng northbound lane pabalik po ng area ng EDSA Muñoz at ng North Avenue. Sa lungsod pa rin po yan ang lungsod ng Quezon. At talagang kapansin-pansin at doon sa mga tagapakinig din natin sa radyo na may kaunti na pong kabigatan ang sitwasyon po ng trapiko sa bahagi po ng EDSA Pituazon. At asahan nyo pa po hanggang mamaya pong alas 7 ng umaga ay lalo pa pong bibigat ang ating traffic situation. Lipat tayo ngayon sa bahagi naman ng EDSA Ayala. Ito talagang good news naman ito dahil maluwag na maluwag pa naman ang aasahan ninyong sitwasyon ng trapiko sa bahagi po ng southbound lane. Papasok po yan ng Makati City Business District o kaya po yung northbound lane natin pabalik sa may area ng EDSA White Plains, Connecticut. Panghuli na lamang po, silipin natin ang alternatibong daan ng ating mga motorista, C5 Green Meadows, yung mga sasakyan pong pakaliwa. Ayan po yung mga sasakyan nakahimpil hanggang sa mga oras na ito tayo sumasahim papawid. Samantalang yung northbound lane na patungo po ng Tandansora sa lungsod po ng Quezon at yung southbound lane natin patungo sa may area ng C5 Green Meadows na ng Tiendesitas Market, green and going, hindi pa naman nagiging usad pagong at malaparking lot ang traffic situation sa bahagi ng C5 Green Meadows. Ngayon pong araw ng Lunes, number 1 and 2 ang ating ipinapatupad ng number coding. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad ng number coding scheme. At syempre, meron tayong window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga motorista po natin, para maiwasan ang aksidente, mag-ingat po sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko. Yan ang latest sa ating silip kalsada dito sa Radyo Vision para sa media ng Bayan. Ako po inyong lingkod, Julius D. Samburon. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Salamat, Julius de Samburon. 24 minutos, 28 segundos na makalipas ang alas 6. Dumako muna tayo sa Pag-asa DOST para sa pinakahuling balita tungkol sa ating weather. Nariyan ang ating kasamang si April Lanerio. April, magandang umaga.
Yes, magandang umaga, Vivian. Ngayong Lunes, northeast monsoon nagpapatuloy na umiiral dito sa may northern at central Luzon habang ang tailend of a cold front ay nakakaapekto sa may katimugan Luzon. Sa mga susunod na oras, mga kababayan, asahan po na dito sa may Visayas, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa ang mahihina hanggang katamtamang pag-uulan. Dito naman sa Metro Manila at mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos at Central Luzon, asahan naman ang isolated light rains. Dito sa Mindanao, makakaranas po tayo ng fair weather condition. Asahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, wala tayong inaasahang weather disturbance sa ating area of responsibility today and the next 3 days. So good news po yan sa ating pagsa-celebrate ng Kapaskuhan. Samantala, nagpapatuloy po ang nakataas itong gale warning na Pag-asa sa may seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central Luzon. So asahan po na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan. Paunawa sa ating mga kababayang mangingisda na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na baybayin dahil sa malalakas na hangin at matataas na alon na dulot ng ating amihan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po si April Enerio, Media ng Bayan. Balik sa iyo, Vivian. Salamat, April Enerio. Well, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 26 minutos at 23 segundos na makalipas ang alas 6. At siya nga pala, may paalala pa rin ang ating Department of Agriculture, Vebs, na sana raw naman daw tangkilikin natin ang ating mga local fruits. Sa pamilya, local fruits at local gulay natin. Huwag tayong masyadong mahumaling sa mga imported, Sa mga imported na yan, mas masasarap ang ating mga local fruits. Kasi ito ang tabay na ito, Vips, sapagkat yung 12 fruits, pagdating ng ikaw ba nagto 12 fruits pagdating ng bagong taon? New Year, swerte daw yan. Kami, nagti-12 fruits kami pag Kaya New pala, Year. swerte Kayo, mo pala sa buhay. Francis. Hindi, kasi 11 lang ang nagagawa ko. But anyway, tangkilikin po natin. Marami naman tayong bilog-bilog na local fruits. Samantala, paalala muna mula sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 30 minutos na, 20 segundos. Makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin ang ikalawang bahagda ng ating Monday edition. Magbasa muna tayo ng text messages na na-receive natin dahil doon sa ating delayed telecast sa IBC Channel 13. Good PM po sa inyo and Merry Christmas to you all, especially kay Bebs. Take care, Mike Afable. Magandang tanghali po. Pakigreet lang po si Christine Sandra Dichosa Huiso ng Merry Christmas. Hamer po ito ng Misamis Oriental. Good morning, gandang Vivian and Sir Francis. Kape po tayo with sinangag at tuyo na may bagoong mula kay Anthony of Tuguegarao City. Magandang umaga po sa inyo. And of course, mayroon tayong greeting from Fred Hasildone and Hasildone family. Welcome back to the Philippines and happy holidays. Kay tita po niya na si Tita Ann and Tita Mirna. Okay, thank you very much sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtataguyod sa ating Radio Vision dito sa Media ng Bayan. Kahit na dun sa ating replay webs, talagang inaabangan, tinututukan nila. But anyway, tuloy-tuloy tayo. Mamaya meron lang tayong hihipuing isang balita. Ewan ko, I want to get your personal opinion on this, Vibs, sapagkat again and again, yearly, religiously, binubusalan ang mga kanyo ng baril ng ating PNP. Ano ba kaya? Okay, sa atin munang ikalawang bulusok ng Provincial Roundup, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald, na imbagabigat, konektado ka.
Hindi kaaway, hindi kaagapay ng kapulisan ang mga miyembro ng media laban sa iba't ibang uri ng krimen at paghatid na serbisyo sa mga mamamayan. Ito ang naging pahayag ni Police Superintendent Hill Hempes, Hepe ng Police Community Relations Office ng PNP Provincial Command, harap ng mga Chief of Police at mga media sa isinagawang Media Relations Seminar sa Ilocos Norte. Aminado si Hempes na may mga Chief of Police na takot sa mga miyembro ng media at ayaw mag-interview o magbigay ng anumang impormasyon sa mga nangyayaring krimen sa kanilang responsibility. Kadalasan niya ay pinapaubaya sa kanilang Chief of Investigator o kanyang Deputy Chief of Police na ito'y labag naman sa bagong alituntunin PNP Chief. Ayon kay Hempes, napakalakian niya ang tulong ng media sa programa ng kapulisan kontra sa iba't ibang uri ng krimen at paghatid ng impormasyon tungkol sa iba't ibang programa ng PNP sa publiko, kung kaya't dapat pakitunguhan ng maayos at ibigay ang totoong serbisyo sa mga miyembro ng media. Mga tiwali at may mga itinatagong anomalya ang mga hepe ng kapulisan na ayaw magipagtulungan sa mga media at binantaan na sila ay maaring sampahan ng kaso administratibo. Sa nasabing Media Relations Seminar ay nagbigay ng lektura ang mga piling miyembro ng print at broadcast journalist sa mga Chief of Police tungkol sa mga tungkulin at mga tamang pakikitungo sa miyembro ng media. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFP Radyo ng Bailawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Punta naman tayo sa Hingoog. Nariyan ang ating kasamang si Merly Ladesma. Merly, magandang umaga. Konektado ka. Hello, Merly. Engineer Randy Texon, ang focal person ng Mindanao Rural Development Program. Nakatakdang ilunsad ang Philippine Rural Development Program sa Rio Jess. Medyo bumitaw ang linya ni Merly. Okay, babalikan na lang natin si Merly Ladesma ng Hingog. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Dagupan with Aimee Casino. Aimee, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Bago magtapos ang taon, pinarangalan muna ng provincial government ng Pangasinan ang mga lokal na pamahalaan at ilang business establishment na nagsusulong ng turismo sa lalawigan. Sa unang pagkakataon, ginawaran ang mga top-performing tourism movers. Ito'y sa ilalim ng Aktibo at Turismo Project ng Provincial Tourism Office. Ayon kay Provincial Tourism Officer Maria Luisa Ilduayan, ang pagbibigay ng parangal ay bilang pagkilala sa katangi-tanging kontribusyon ng mga ito para sa development at promotion, hindi lang sa turismo kundi maging sa cultural at special events ng probinsya. Ang top-performing tourism-oriented LGUs ay ginawat sa Alaminos City, Balungao at Bulinaw na tumanggap ng plaque at cash prize. Samantala, hiniling naman ni Governor Amaro Espino Jr. sa lahat ng tourism partners na unahin ang usaping hygiene, maging ang sanitation o panghigit na makahigayat ng mas maraming turismo. Naging panauhin bisita naman sa naturang programa si Department of Tourism Region 1 Director Martin Valera. Para sa Radyo Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Aimee Casino. Balikan muna natin si Merly Ledesma mula sa Hingoog. Merly, magandang umaga. Maayong buntag, sinabi ni Engineer Randy Texon, ang focal person ng Mindanao Rural Development Program, nakatakdang ilunsad ang Philippine Rural Development Program sa Rio Jess sa susunod buwan ng Enero, kung saan ngayon pa lang naghahanda ang lungsod sa aabot 18 kilometrong farm-to-market road sa ilalim ng PRDP 2015 at inihanda na rin ang counterpart na 18 milyong piso kung saan planong ipapatupad sa 2 lugar, ang Upper Malibod tungo Barangay Dinawihan na aabot 11 kilometrong kalsada at ang San Miguel tungo Barangay Calagunoy na aabot 7 kilometrong kalsada. Dagdag ni Engineer Texon, kung makukompleto ang mga kailangang dokumento para sa eligibility requirements ng naturang mga proyekto, malaking tulong na ito sa mga magsasaka ng naturang mga barangay sakaling aprobahan ng Philippine Rural Development Program Farm to Market Road concreting na kaakibat ang World Bank, Department of Agriculture at pamahalaang lungsod ng Hingoog. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma ng Hingoog City, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Merly Ledesma. Samantala, paraanin muna natin ang ilang mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Magandang Vivian at gwapitong Kuya Francis. Thank you. Na umagang ito. Dapat paigtingin ngayong panahon ang kapaskuhan ng pagbabantay sa seguridad sa matataong lugar dahil nakaamba na naman ang banta ng terorismo. Damo nga salamat and happy listening, Bebot Villegas of City Assessor's Office. Junjun Kalong po ng Barangay Rawis ng Vilma's Kitchen dito sa Calbayog City. Konektado ka. Mahalap nalong sa mga abak noon. Welcome to Manila, Jed Pineda. Kabang Merry Christmas from Jubel Pineda. At good morning, Sir Francis and Ma'am Vivian. Greet ko lang ang aking sister Delia and Kuya Angelo Rabaula of Imus, Cavite from Anesita Awa of Zone 5, Sogod, Southern Leyte. Okay, thank you very much. Balikan ko lang saglit, Vivs, itong sinasabi ko sa iyo kanina. Gusto kong makuha ang personal mong pananaw at perspektibo dito sa sinasabing bubusalan na nguli ngayong taon na ito ang baril ng ating mga pulis, which is religiously done every year. Taon-taon ini-implement yan, binubusalan ang itong mga baril ng ating mga pulis para po masiguro na hindi nila gagamitin ito para sa pagpapaputok sa New Year revelry. Pero despite that, as we know sa atin pong mga balita ay mayroon pa ring mga nabibiktima ng pagpapaputok ng baril na ito. I think more important po than that yung ating mga pulis ay magkaroon ng personal responsibility na intindihin po nila, maging sensitive po sila sa kanilang, lalo na po sa ating mga kababayan. Ang baril po ay very dangerous na nakagamitan at hindi po ito basta-basta lang pinapaputok dahil po mayroon itong mga repercussions and posibleng tumama ang bullet sa mga inosente pong tao. At sana naman, hindi na kinakailangan yan. Sabi mo nga, Vivian, kinakailangan maging responsable sila bilang mga alagad ng batas, no? Huwag na yon dahil kahit nabusalan mo yan, hindi naman yan ang ginagamit nila. Ang ginagamit nila yung kanilang mga personal firearms, no? Nako, nakakalungkot yan. But anyway, mula sa Olongapo City, tanggapin natin ang isang report mula kay Senyor Emil Carrion. Senyor Emil, magandang umaga. Maya Payaba, konektado ka. At sa ating mga kasamahan dyan sa media ng bayan, ngayong araw ng Lunes ay nakatakdang pagdinig sa kaso ng Amerikanong sundalo na nasasangkot sa pagpatay ng isang Filipina transgender sa Olongapo City. Nitong Biyernes ay maalalang napahinto ang inabangan na arraignment at isang booking procedure lamang ang ipinatupad. Ang akusado na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton ay nananatili pa rin nasa pangangalaga ng Campo Aguinaldo habang binabantayan ng mga kapwa-banyagang sundalo. Itinakda ngayong araw ng hukuman para sa pagdinig sa inihain na kampo ni Pemberton para sustindihin ang mga court proceedings sa sangay ng Olongapo Regional Trial Court Branch 74. Patuloy naman ang panawagan para sa hustisya ng mga kamag-anakan, advocacy groups at mga NGO na nasa likod ng napaslang na biktima na si Jeffrey Jennifer Laude. Si Laude ay natagpuan patay nitong Oktubre 11 sa isang lodge dito sa Olongapo City. Itong Biyernes ay bigla ang tumakbo ang convoy ng grupo ni Pemberton alas 3 ng madaling araw mula sa Campo Aguinaldo, alas 5 nakarating sa RTC Olongapo City. Ngayon kasalukuyan ay lumiliwanag pa lang dito ka Francis at ang ating mga kasamang media mukhang wala nang baklasan ng mga equipment nila rito at nakaabang dito nga sa pagdinig sa kaso ni Pemberton at ang iba pang mga NGO groups ay nagsisimula pa lang magtipon dito sa may bandang labasan ng Olongapo Regional Trial Court. Para sa telebisyon at radyo ng bayan, Emil Carrion, Media ng Bayan. Thank you very, very much, Senyor Emil Carrion, mula dyan sa Olongapo City. Alam mo, nagiging inaabangan ito ng sambayanan, Vips, ha? Itong pangyayari kay Pemberton na ito, hindi lamang yung pamilya, kaanak ni Lode, na napaslang di umano, talagang much awaited yung mangyayaring paglilitis kay Pemberton. Interesting yan kasi itong si Pemberton, inamin na niya mismo na siya ay nilunod niya dito sa toilet bowl itong si
what do you call this, Jennifer Laude. Oo. Inamin dahil niya sa galit. at mayroon po ang ating bansa na 1 year to conduct this trial and come up with a decision dito po sa kaso ni Pemberton. And also update lang, sa ngayon po nananatili po sa custody ng Amerika. Ito pong si Lance Corporal Pemberton. Pero po, after po ng trial na ito, madedetermine kung siya ba, depende po sa decision, kung siya ay matanatili sa US custody o sa Pilipinas po. Pero ang one thing is definite and certain, Vivian, na anytime na magkakaroon ng mga hearing at sa loob ng sa pag-ikot ng mga procedure ng batas natin dito, tinitiyak na dadalo naman si Pemberton. Yun ang mahalaga. Yun ang pinakamahalaga dyan. Whether makonvict siya o hindi siya makonvict, what is important is nandiyan siya every time na magkakaroon ng hearing sa pagpapatuloy ng pagdinig at pagkamit ng hustisya para kay Jennifer Laude. Good morning, senyor. Mabuhay kayo. Meron akong nakikita doon kasi. Ay, yan yata ang Santa Claus. Ang Santa Claus is coming to town. Wala ba kayong mga kamay? Santa Claus is around the corner. May dala ng, naku po talagang what a beautiful morning, Santa. Ho, 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 ho. Okay. Sige, Bibs, meron lang tayong isang text dito. Okay, go Merry ahead. Christmas, Francis and co-announcer from Joey Glorioso, Barangay Kalantipayan, Lopez, Quezon. Ito'y dati naming colleague ito rito, dating announcer ng ating radyo ng bayan na nakatalaga sa Lucena City. Ay, happy viewing Happy po viewing. sa inyo. Okay, Ako Merry naman, Christmas. good morning sa lahat ng staff ng Radyo ng Bayan, PTV4 at IBC 13 Manila, lalo na po sa kanilang station manager na si Sir Alan. At sa inyo po, Sir Francis and Ma'am Vivian, hello po sa Jamar family. Happy Monday po at maraming salamat mula kay Joharisa Haji Omar of West Poblacion, Balo, Lanao del Norte. Okay, 43 minutos 57 segundos. Makalipas ang alas 6 at narito na tayo sa huling bahagi ng ating Monday edition, Bibs. Yes, puntahan natin si Zarina Lusuegro para sa ikatlong bugso ng mga balita. Zarina, magandang umaga. Yes, salamat Vivian. Narito naman ang ilan pa natin mga balita para sa umagang ito. Naglabas na po ang Social Security System na mahigit 1.7 billion pesos na siya na may papautang nito sa mga miyembro nilang nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring makakuha ng salary o di kaya ay housing loan. Nilinaw po ng SSS na tanging mga miyembro lamang na nasa lugar na idineklarang state of calamity ang pinapayagang makapag-avail sa naturang loan. Samantala, hindi po sang-ayon ang grupo ng Train Riders Network sa napipintong pagdoble ng pamasahe sa MRT at LRT simula January 4 na susunod na taon. Ayon po sa kanila, hindi makatwira dito at nakahanda silang harangin ang pagpapatupad ng taas pasahe sa tren. Paliwanag nila, marapat na ipakita muna ang pagbabago sa serbisyo bago humingi ng dagdag bayad. Ayon sa spokesman ng grupo na si James Relativo, kinokonsulta nila ang kanilang abogado para sa legal na hakbang laban sa taas pasahe. Kasunod naman po ng pagsapit na Kapaskuhan ay pinag-iingat naman ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga kababayan nating uuwi sa kanilang probinsya laban sa mga kolorum na bangka. Mismong si Commander Armand Balilo ang nagsabing huwag tatangkilikin ang mga kolorum na bangka dahil hindi nila ito namomonitor kaya't hindi rin matitiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Hindi umano kasi nila nasisiyasat ang mga bangkang ito dahil hindi ito nagsasakay ng mga pasahero sa mga pier. Dagdag pa ng Coast Guard na ngayong panahon ng Kapaskuhan ay tiyak na naglipa na ang mga bangkang bumabiyahe nang walang kahit na anong pahintulot sa Maritime Industry Authority o Marina at PCG. Payo naman po ng Coast Guard sa mga pasahero na planuhing mabuti ang biyahe. Sa ibang balita, niyanig po ng 5.5 magnitude na lindol ang Eastern Visayas kahapon alas 8 ng umaga. Sumentro ito 72 kilometers east ng Hernaning Eastern Samar. Tectonic ang pinagmula ng lindol na naramdaman din sa Catbalogan at Tacloban. Nagbabala ang PHIVOLCS sa mga nakatira sa nabanggit na lugar sa inaasahan pang mga aftershock. At yan po muna ang mga balita sa mga oras na ito. Back to radyo ng studio na tayo.
Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala sa oras na 46 minutos, 46 segundos, bigyan tayo natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Nako, 50 minuto na lamang bago tayo magpinid ng tabing, Bibs. Yes, oo, good news po para sa ating mga kababayan dahil nag-rollback na naman ang presyo ng produktong petrolyo at hindi lang iilang sentimo ka, Francis. At least 1 peso, 1 peso and 10 cents hanggang 1 peso and 40 cents. Ayun. Oo, sa Okay. iba't ibang produkto. So, ang diesel ngayon, ang bawat litro ng diesel na ikatutuwa ng mga public utility, drivers, jeep, buses, taxis, and everything, 30 pesos na lang. Flat, magandang- 30 pesos per liter. Okay, so... Pwede na magbakasyon sa malalayong lugar. Pwede na, Kasi, pwede oo. na. At ika nga, sana naman mag-rollback naman ng papasahe. Pasahe, oo, yun Lalo yun. na yung mga taxis, yung Taxi. mga buses. Dapat sana mag-rollback naman kayo. Huwag yung jeep lang. Oo. Pati lahat na nakikinabang sa rollback ng gasolina, ng petroleum products for that matter, kinakailangang makiisa rin naman tayo para naman maginhawa-ganhawa ang ating riding public. Pati sana sa eroplano at saka sa mga barko, kasi marami sa ating mga kababayan ngayong Pasko ay uuwi sa kanilang probinsya. Sana po ay mag-share naman po tayo ng mga natitipid natin sa ating mga kababayan. Pero alam mo, maganda yung sinesenyas ni Greg, na tama nga naman dahil pag tumaas ang gasolina, may chain reaction, taas lahat. Yes. Bilihin and services. Ngayon, pag bumaba yan, dapat sana makaramdam din ng pagbaba sa presyo ng mga basic necessities and commodities plus the services. Oo. Di ba? Dahil chain reaction yan. Pag yan ang tumaas, taas lahat. Pag yan ang bumaba, isa lang ang bumababa. Oo. Ayaw bumaba ng iba. At saka sana pati rin sa kuryente, maramdaman natin tong epekto ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yun, sana. Maramdaman natin. Let's hope for the best. Okay, makiisa tayo. At siya nga pala, paalala pa rin sa ating mga kababayan, yun huwag niyong kalimutan, yung paulit-ulit na paalala ng ating Department of Health tungkol sa pagkain at tungkol sa pag-iwas sa paputok. Lalo na yung ating mga chikitings. Huwag nating hayaan sila. Oo, yung Pasko hindi po to opportunity para mag-binge eating. Pwede naman po na, alam niyo yun, pwede naman pong healthy eating kasama ang ating pamilya dahil ang talaga naman pong essence ng Pasko, more than anything, yung magkakasama yung pamilya over healthy food. Family reunion. Yes, family reunion. At yung matagal nating paghihintay sa pagsilang ng ating dakilang manunubos. Nothing more, nothing less. Yes. Yung mga pagkain, secondary na lamang yan. Okay. Puntahan mo yes. Si Julius, yung ating lover boy, naghihintay. Julius, maganda umaga. Ano ba ang pinakahuling lagay ng trapiko? Alam mo, Francis tsaka Vivian, yung regarding dito sa Oplan na Christmas o yung Oplan Ligtas Biyahe Christmas 2014 natin, continuous yung LTO natin sa pag-monitor dun sa mga taxi bay, mga mall at maging sa mga bus terminal natin within the Metro Manila. Kaya syempre para matiyak po na yung po mga pasaway at nangongontratang taxi driver, mahuli na po noong mga otoridad. Pero sa punto pong ito, silipin na po muna natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po muna natin uli. Ito pong EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon. Yung pong southbound lane natin yung mga galing po ng lungsod po ng Caloocan sa mga oras pong ito, nagsisikip na po ang daloy po ng ating mga sasakyan. Yan po yung mga patungo po sa may area po ng Balintawak Market. Pero yung mga pabalik naman po sa may Bonifacio Monument sa lungsod po ng Caloocan, nagiging pasa po na tuloy-tuloy pa naman po yan hanggang sa mga oras na ito. Alright, lipat tayo ngayon sa bahagi naman ng EDSA Ortigas Flyover. Yung po mga tutungo sa may area po ng southbound lane Ninoy Aquino International Airport. Nagiging passable, wala pa namang inaasahang mabigat na traffic situation kahit po EDSA yan At yung pong northbound lane natin, pabalik po sa lungsod ng Quezon, tuloy-tuloy, green and going para sa ating mga motorista.
Tungo na po tayo ngayon sa may bahagi naman ng EDSA Regalia sa mga oras kung ito o Reliance muna. Yung po mga sasakyan po natin patungo po ng lungsod po ng Makati, nagsisikip na po yung daloy ng sasakyan sa gawing southbound lane. Pero ang good news, yung pong northbound lane natin, nagiging maluwag na maluwag at wala pa namang inaasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko. Panghuli na lamang, itong Katipunan Berkeley at yung mga sasakyang galing po sa may area ng Tandansora sa lungsod po ng Quezon, patungo po kayo ng Tiendesitas Market, nagiging passable, tuloy-tuloy, pero naghihimpil po lamang yan dahil sa ipinapatupad na stop and go signal ng ating mga kababayan. Samantala, yung po mga sasakyan na patungo naman po sa may area ng, o yung galing ng area ng Tiendesitas, patungo na kayo sa lungsod ng Quezon, University of the Philippines sa mga sandaling ito, na unti-unti na rin pong nagsisikip yung daloy ng mga sasakyan natin para yung mga, kumbaga yung mga sasakyan natin dyan, ano mo, Vivian at Francis, yaan yung naiipon, lalo na po't ngayon inaasahan natin na rush hour. At sa mga motorista, sabi ko nga po na sumunod po tayo sa batas trapiko natin para maiwasan na rin po yung anumang aksidente sa ating mga lansangan para na rin po sa isang matiwasay at maayos na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Merry Christmas, Vivian and Francis. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Salamat, Julius Disamboron, and Merry Christmas din sa Merry Christmas, lover boy! Okay. Oo, paalala po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan, ang MMDA po ay nag-announce ng cancellation ng number coding scheme. Simula po yan December 23rd bukas. Hanggang January 4th. Next year. Okay. Oo. So, ang mga motoristas natin, libre. Libre kayo sa lansangan. May haba-habang yan. Okay. So, at siya nga pala, Vivian, tayo'y nalulungkot, na hindi nakarating yung ating panauhin para sa araw na ito ng Monday na si Director Alim Sideki, na kung saan naipit siya sa trapiko from the airport. Naipit delay siya. daw kasi yung flight. Na-delay pa yung flight niya, but nangako siya na she will be with us on December 25. Yan. Okay. Asahan ninyo yan, mga kaibigan. Meron tayong Santa Claus from the National Commission on Filipino Muslim. Ayan, nako, by December 25 yan. Kung sa Amerika, meron silang Santa Claus, tayo rin dito sa Pilipinas. Mula pa sa ating Filipino Muslim community. Talaga naman. Abangan yan, mga kaibigan. December 25, si Dr. Eileen ng Commission on Filipino Muslim. At dahil malapit na ang Pasko, paalala rin po sa ating mga kababayan, nagpaalala po ang Philippine Coast Guard na mag-ingat po sa colorum na mga barko at bangka kasi fully booked na sa ngayon. Lahat, nag-ikot na ako sa mga terminal since last week, over the weekend. Nakita ko, fully booked, nakalagay na doon sa mga karatulin nila, fully booked na ang mga terminal ng buses, ganun din sa mga piers. Ito nga, kaya papasok yung mga colorum. Watch out. Be careful. Opo, be careful at sana po unahin natin ang safety, kung hindi man po tayo makaabot sa Christmas, pwede naman na tawagan na lang natin ng ating relatives or delayed na lang after Christmas. Total hanggang 26 pa lang naman yung fully booked so far po sa mga barko. Ay, meron pa naman tayong New Year. Yes. New Year, talagang mas pa yung iba, no? So, huwag kayong magdaramdam kung sakasakali, pero don't take chances. Puntahan muna natin na ating kasama ang si Zarina Luzuegro. Alam mo, Zarina, sabi nga nila, Francis at Vivian, talaga dapat mag-shopping na ng maaga ngayong panahon ng Kapaskuhan. Alam mo, problema nung kasama nating si F dito, kung kailan daw siya pupunta ng Divisoria at mamimili sa mga tiyanggian. Ang payo po ng MMDA, ngayon pa lamang agahan na, At gamitin po ninyo yung ating Pasig River Ferry System para maiwasan na rin po yung traffic congestion natin, lalo na po sa kabaan ng EDSA, Zarina? Oo, yan lang naman talaga yung consider kapag mamimili ka ng regalo. Pero mahaba-haba pa naman yung oras. 3 araw pa bago magpasko. 3 araw May panahon pa para magbalot ng regalo. Oo, diba? Paano kung marami tayong inaanakan? Saka isa pa, magpapapalit ng barya. Oo, at saka yung uso ngayon yung mga 20 pesos na malulutong, yung mga inaanak ko nga, yun ang inaawitan sa akin, yung mga 20 pesos na
malulutong. Pero paalala po natin sa mga kababayan po natin, lalo na po yung mga bibili ng Christmas lights, sabi nga po ng Department of Trade and Industry, tangkilikin po lamang yung mga lihitimo at yung merong mga ICC mark stickers. At syempre, para makaiwas tayo sa anumang sunog, na? Tatawa sila sa'yo kasi 20 lang daw papamigay. Ay, hindi naman. Grabe naman. Okay. Sana po natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa pag-aatid ulat, ito ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius de Samboron. 3 days na lang po. Pasko na. Balik tayo dyan kina Francis at Vivian. Maraming salamat, Julius and Zarina. At dito po sa ating himpilan ngayon, sa Radyo Vision ng Media ng Bayan, umaaligid na si Santa Claus. Yes, Santa Tito Claus. Okay. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Ho, ho, ho.